Sa Afghanistan, isang drone ang lumilipad sa ibabaw ng isang maliit na nayon at nakuha nito ang atensyon ng mga lokal na agad naghanda para sa isang pag-atake. Maya-maya, dumating ang grupo ng mga sundalong Amerikano at nadatnan nilang walang tao sa nayon dahil lahat ay nagtatago sa loob ng kanilang mga bahay. Nagpatuloy ang grupo sa paggalaw at nang makita nila ang isang kaina-hinalang lalaki na may dalang bomba, agad nila itong pinalibutan at binyantaan na babarilan kapag hindi nito ibinaba ang kanyang sandata. Sa una ay binaliwala lamang ng lalaki ang kanilang babala, ngunit nang mapagtanto niyang seryoso ang mga sundalo, naglabas siya ng baril kaya napilitan silang agad siyang barilin ng ilang beses hanggang sa mapatay. Pagkatapos nito, ipinaalam ni Jake kay Colonel Mason ang tungkol sa patay na lalaki at sa bomba, at humingi siya ng pahintulot na i-disarm ito. Tumanggi si Mason, ngunit hindi siya sinunod ni Jake at ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-disarm sa bomba, na matagumpay niyang nagawa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang lihim na pangalawang bomba ang sumabog at napatay ang karamihan sa mga sundalo. Agad namang lumabas ang mga lalaki mula sa mga gusali at pinalibutan ang mga Amerikano habang sabay-sabay silang nagpaputok, dahilan upang magsimula ang isang matinding bakbakan. Isa-isang bumagsak ang mga sundalong Amerikano at sina Jake at Mason na lamang ang natirang buhay. Tumakbo si Jake upang samahan ang kanyang colonel at muntik na siyang mabaril ng kalaban, ngunit iniligtas ni Mason ang kanyang buhay bago pa dumating ang isang helicopter. Makalipas ang 5 taon, ginagawa ni Jake ang kanyang makakaya upang masanay sa bagong buhay bilang isang sibilyan habang umiinom ng gamot para sa kanyang PTSD. Ang bago niyang trabaho ay sa isang auto shop na pagmamay-ari ni Earl, kung saan kailangan niyang magsumikap ng husto upang makayanan ang ilang mapang-abusong kliyente. Pagkatapos ng trabaho, umuuwi si Jake upang makasama ang kanyang pamilya. Palagi niyang sinisigurong masaya ang kanyang anak, ngunit kapag sila na lamang ng kanyang asawa ang magkasama, nagiging mabigat ang usapan dahil ipinapaalala nitong marami pa silang hindi nababayarang mga bayarin. Gayunpaman, nangako si Jake na aasikasuhin niya ang lahat gaya ng lagi niyang ginagawa. Nang pinapatulog ni Jake ang kanyang anak, ipinakita niya rito ang isang litrato at nagkwento tungkol sa dati niyang squad, pati na rin ang katotohanang si Mason ang nasa ospital nang ipanganak ang bata. Nang hinayang si Jake dahil matagal na silang hindi nagkakausap ni Mason. Nang tanungin siya ng bata kung may napatay na ba siya, iniwasan lamang ni Jake ang tanong. Kinabukasan, pumasok si Jake sa trabaho at nadatnan ang isang grupo ng mga gangster na nagsasabing may utang sa kanila si Earl. Nang subukan ni Jake na paalisin sila, inutusan ng kanilang leader na si Fresh ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Ngunit madali silang natalo ni Jake gamit lamang ang isang wrench. Pinatigil siya ni Fresh sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang baril, saka umalis kasama ang kanyang grupo matapos mangakong magkakaroon pa sila ng round 2 sa hinaharap. Pagkatapos nito, kinausap ni Jake si Earl, na umaming dati rin siyang miyembro ng isang gang ngunit sinuwerte siyang makaalis sa ganoong buhay at makapagtayo ng isang tauhan ng maituturing niyang sarili. Nangako si Earl na palagi niyang paprotektahan ang kanilang lugar kaya hindi na kailangang mag-alala ni Jake para sa kanyang pamilya. Pakiramdam ni Jake ay para bang nasa digmaan pa rin siya kaya tinawagan niya ang kanyang pamilya upang tiyaking ligtas ang mga ito. Narinig niya ang kanyang asawa na sinasabing dapat sana ay tumawag na lamang siya sa pulis sa halip na makialam. Nang gabing iyon, umuwi si Jake at nakita niya si Fresh sa kanyang sasakyan, na binanggit ang salitang payback bago umalis. Dahil sa matinding takot, dali-daling pumasok si Jake sa loob ng bahay at labis siyang naguluhan nang matuklasan niyang patay na ang kanyang pamilya. Dahil dito, napasigaw at napaiyak siya habang tuluyan siyang gumuho. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at sinubukang tanungin si Jake, ngunit nawalan siya ng kontrol at umalis sakay ng kanyang truck. Nagmaneho siya sa buong lungsod habang hinahanap ang sasakyan ni Fresh, kasabay ng pagbalik sa kanyang isipan ng masasayang alaala kasama ang kanyang pamilya. Sa huli, nakita niya ang sasakyan sa labas ng isang nightclub, kaya agad siyang pumasok sa loob na may hawak na baril at walang pag-aalinlangang pinagbabaril ang bawat miyembro ng gang. Nang malapit na niyang patayin si Fresh, ipinaliwanag nito na hindi niya sinasadyang patayin ang pamilya ni Jake at wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit hindi nito nabago ang isip ni Jake, kaya binaril din niya si Fresh. Pagkalipas ng 5 buwan, nakakulong si Jake dahil sa kanyang ginawa, at lalo pang lumala ang kanyang PTSD habang halos buong araw niyang naiisip si Fresh na pinapatay ang kanyang pamilya. Isang araw, nagulat siya nang dalawin siya ni Mason, na nag-alok ng tulong upang muling mabuksan ang kaso. Ngunit tumanggi si Jake dahil naniniwala siyang doon ang nararapat niyang kalagyan.
Inulit niya ang sinabi niya sa hukom, na nakaganti na siya at wala siyang anumang pagsisisi. Sinabi pa niyang gagawin niya ulit iyon kung kinakailangan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Mason na huwag nang bumalik at inutusan ang gwardya na ibalik siya sa kanyang selda. Nang gabing iyon, patuloy na naalala ni Jake ang kanyang mga araw sa army at kung paano nagretiro si Mason matapos nitong iligtas ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang panahon, dinalaw naman siya ng isang estrangherong nagngangalang Ramsey, na nagsabing namumuno siya sa isang pribadong task force. Ngunit hindi na siya pinatapos ni Jake sa pagsasalita at muli niyang sinabi sa gwardya na ibalik siya sa kanyang selda. Kinagabihan, nananaginip si Jake tungkol sa kanyang pamilya nang biglang pasukin ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng maskara ang kanyang selda. Pinatulog nila siya gamit ang sedative bago siya dinukot. Nang magising si Jake, natuklasan niyang wala na siya sa bilangguan at nakita niyang si Ramsey ang nasa likod ng kanyang pagdukot. Inamin ni Ramsey na matagal na niya siyang minamasdan at humanga siya sa kanyang record. Ipinaliwanag niyang ang kanilang organisasyon na tinatawag na Section 8 ay hindi sumusunod sa karaniwang mga patakaran, at naniniwala siyang maibabalik nila ang layunin ng buhay ni Jake. Bilang huling panghikayat, sinabi ni Ramsey na mas gugustuhin ng anak ni Jake na maalala siya bilang isang bayani kaysa bilang isang bilanggo. Dahil dito, pumayag na rin si Jake na sumali. Kalaunan sa Washington, D.C., ipinakilala ni Ramsey si Jake sa iba pang miyembro ng grupo na sina Elias, Ajax, Brunner, at Mueller. Pagkatapos ay ipinasyal niya si Jake sa tinatawag niyang Batcave habang ipinapaliwanag na mayroon silang 8 operatiba sa Washington at 8 iba pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang mga utos ay nagmumula sa State Department at sa NSA, at palaging may kaugnayan sa pagharap sa mga banta laban sa pambansang seguridad. Dahil nagsisimula pa lamang si Jake, si Mueller ang magiging watcher niya at sasama sa kanya sa lahat ng misyon hanggang magkaroon siya ng sapat na karanasan. Bibigyan din si Jake ng bank account, apartment sa lungsod, sasakyan, bagong pagkakakilanlan, at alias dahil para sa buong mundo ay patay na siya. Pagkatapos umalis ni Ramsey, ang natitirang grupo ang nagsimula sa proseso ng pagsubok kay Jake. Sinimulan ni Ajax ang paghamon sa kanya sa pamamagitan ng pagtulak at pagsuntok. Tumanggi si Jake na lumaban at ginawa ang lahat upang makaiwas, ngunit naging sobrang agresibo si Ajax kaya nawalan ng kontrol si Jake. Itinulak niya si Ajax sa sahig at muntik na itong saksakin sa mata gamit ang panulat. Ngunit biglang pumasok sa kanyang isip ang alaala ng kanyang pamilya kaya kumalma siya. Pagkatapos nito ay umalis si Jake, at sinabi ng galit na si Ajax na nagpakita ng takot si Jake at ibig sabihin ay hindi siya nababagay sa kanilang grupo. Hindi naman sumang-ayon si Mueller. Makalipas ang ilang panahon, sumakay sina Jake at Mueller sa isang eroplano habang pinag-uusapan ang unang misyon ni Jake. Ang target nila ay isang lalaking nagngangalang Castillo, isang defense contractor na isa ring nagbebenta ng mga armas. Kamakailan ay nakuha nito ang ilang mapanganib na schematic na balak niyang ibenta sa mga Russian. Ang misyon ni Jake ay kunin ang mga schematic at patayin si Castillo kasama ang kanyang mga tauhan. Napagtanto ni Jake na para silang isang grupo ng mga assassin at hindi siya nasasabik na muling pumatay. Kinagabihan, dumating ang dalawa sa Mexico kung saan nadatnan nila si Castillo na naghahanda ng makipagpalitan sa isang Russian negotiator sa loob ng isang bodega. Habang nagtatalo sina Castillo at ang Russian, palihim na kumilos si Jake at tahimik na pinatay ang isang gwardya. Dahil sa ingay, inakala ng magkabilang grupo na pinagtataksilan sila ng isa't isa, kaya nagharap sila laban sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang kanilang pagtatalo ay nauwi sa isang matinding bakbakan. Isa-isang namatay ang mga miyembro ng gang at umabot pa sa puntong sumabog ang isang sasakyan, dahilan upang tuluyang huminto ang bakbakan. Pagkatapos nito, lumabas si Jake at pinatay ang lahat ng natitirang buhay. Nang silipin niya ang loob ng sasakyan, nakita niya ang dalawang babaeng takot na takot. Hindi sila pinansin ni Jake at kinuha lamang ang mga schematic bago umalis. Pagbalik nila sa base, pinagalitan ni Ramsey si Jake dahil isinapanganib umano nito ang integridad ng kanilang misyon ng buhayin ang dalawang babae. Sinubukan ni Jake na ipaliwanag na mga biktima lamang ang mga ito at inakusahan si Ramsey na wala itong pagpapahalaga sa buhay ng tao. Dahil dito, binyantaan siya ni Ramsey na ibabalik siya sa kulungan kapag hindi siya sumunod sa mga utos. Pagkatapos ay pinaalis si Jake, at sinabi ni Mueller kay Ramsey na maayos naman ang ginawa ni Jake, ngunit nag-aalinlangan pa rin si Ramsey. Nakisali naman si Ajax at ipinahiwatig na nagkamali si Ramsey sa pagkuha kay Jake. Nang maiwan siyang mag-isa,
tumawag si Ramsey sa isang taong nagngangalang Locke. Kinabukasan sa Nevada, ang mersenaryong si Locke ay pumasok sa isang hotel at pinatay ang ilang empleyado bago pumasok sa isang silid kung saan pinatakbo niya ang mga babae bago harapin ang kanyang target. Alam ng lalaki na si Ramsey ang nagpadala kay Locke kaya sinubukan niya itong suhulan ng napakalaking halaga ng pera, ngunit pinatay pa rin siya ni Locke. Pagkatapos nito, tumakas si Locke sa kasino ng hotel, ngunit agad siyang pinaghinalaan ng mga gwardya at hinabol. Madali niyang tinalo ang bawat gwardyang lumalapit sa kanya habang patuloy na tumatakbo, naninira ng mga gamit at pinapatumba ang lahat ng humahabol. Sa huli ay inilabas niya ang kanyang baril at nagpaputok ng ilang bala upang magdulot ng matinding takot sa mga taong nagsusugal. Pinatay rin niya ang isang gwardya bago lumabas ng gusali at magnakaw ng sasakyan upang makatakas. Samantala, lumipat si Jake sa kanyang bagong bahay at nagulat nang makita ang isang frame na may maraming larawan mula sa panahon niya sa Afghanistan. Dahil dito, naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Mason noon, kung saan sinisi ni Jake ang kanyang sarili sa pagkakasugat ni Mason at sinikap naman siyang pagaanan ng loob nito. Kalaunan, umiinom si Jake sa isang pub nang samahan siya ni Mueller. Sinubukan ni Jake na kumuha ng impormasyon mula sa kanya, ngunit wala rin siyang gaanong alam tungkol kay Ramsey. Ipinaliwanag lamang niya na dati siyang nasa army at minsan niyang sinuntok ang commanding officer na sumita sa kanya. Makalipas ang ilang panahon, binigyan sila ni Ramsey ng panibagong misyon. Kailangan nilang kunin ang ilang digital na impormasyon tungkol sa isang sensitibong kaso at patayin si Senator Graham, na isang taksil sa bansa at nagbayad ng maraming tao upang manatiling malaya. Dahil magiging napakahigpit ng seguridad, pinaalalahanan ni Ramsey ang lahat, lalo na si Jake, na huwag mag-atubiling lumaban. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang grupo sa event ni Graham sa California na nakabihis bilang mga landscaper. Palihim na pumasok si Mueller at pinatay ang lahat ng gwardyang makita niya. Kalaunan ay nalaman ng security ang nangyayari kaya agad nilang isinakay si Graham sa isang van habang hinahack ni Mueller ang computer ng senador. Hinabol ni Jake ang van at paulit-ulit na nagpaputok, ngunit walang epekto dahil napakabilis nito. Kaya dumaan siya sa shortcut sa pamamagitan ng pagtalon sa isang burol at nagawang harangan ang kalsada. Sinubukan siyang labanan ng isang gwardya, ngunit mabilis itong napatay ni Jake bago siya lumapit kay Graham. Habang nagmamakaawa si Graham para sa kanyang buhay at sinasabing may pamilya siya, biglang bumalik sa isip ni Jake ang masasakit niyang alaala kaya nagpasya siyang pabayaan itong mabuhay. Ngunit dumating ang kanyang mga kasamahan at si Ajax ang pumatay kay Graham habang pinaalalahanan si Jake na huwag mag-atubili. Pagbalik sa bahay, hirap na hirap si Jake sa kanyang konsensya. Habang nakatingin sa mga larawan at umiinom, napaiyak siya. Bigla niyang nakita ang mga lalaking nakasuot ng maskara na tumatakbo sa labas ng kanyang bintana kaya agad siyang nagtago bago sila pumasok sa bahay. Hinalughog ng mga ito ang bawat silid, ngunit nagawa ni Jake na makatakas sa pamamagitan ng pintuan sa likuran. Kinabukasan, pinuntahan ni Jake si Mason at ikinwento ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Mason na alam niyang ang tunay na Section 8 ay nabuwag pa noong dekada 90 at ang kasalukuyang grupo na gumagamit ng pangalang iyon ay isa na lamang pugad ng mga disgrasyadong ahente mula sa Army, CIA, FBI, at iba pang ahensya. Mayroon pa silang mahahalagang koneksyon sa Washington, kaya kung tinutugi si Jake ng Section 8, nasa matinding panganib siya. Sinabi rin ni Mason na hindi pa niya naririnig ang pangalan ni Ramsey, ngunit nangakong tatawag siya sa ilang kakilala upang mag-imbestiga. Pumayag din siyang tulungan si Jake sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera at isang baril. Pagkatapos nito, bumalik si Jake sa kanyang bayan at nakatanggap ng tawag mula kay Ramsey, na gustong makipagkita upang pag-usapan ang lahat, ngunit tumanggi si Jake. Dahil dito, inutusan ni Ramsey si Mueller na tawagan si Locke, na kasalukuyang nagtatago sa Argentina, at bigyan ito ng misyon na patayin si Jake. Makalipas ang ilang panahon, nagkita si Jake at ang matalik na kaibigan ng kanyang anak. Habang pinag-uusapan nila ang trahedya, nalaman ni Jake na bago pinatay ang kanyang pamilya ay nakita si Fresh na may kasamang mga taong nakasuot ng itim na suit, na parang mga secret agent sa mga comics. Bago pa siya makapagtanong pa, biglang dumating si Locke at agad na nagpaputok. Mabilis na itinulak ni Jake ang bata papasok sa isang tindahan bago siya tumakbo palayo. Nilamon ng takot ang buong lugar habang nakapatay si Locke ng ilang sibilyan. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis, ngunit pinagbabaril din sila ni Locke. Dahil sa kaguluhang iyon, nakatakas si Jake,
kaya ninakaw ni Locke ang isang sasakyan ng pulis at nagsimulang hanapin siya habang tinatawagan si Ramsey upang ipaalam ang nangyari. Kinagabihan, nagtatago si Jake sa auto shop ni Earl habang naaalala kung paano siya pinalaki nito matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Biglang tumunog ang computer bilang hudyat ng pagdating ng grupo, kaya agad na kumuha sina Jake at Earl ng mga armas upang lumaban. Muntik nang mabaril si Jake ni Elias, ngunit mabilis itong napatay ni Earl. Kasunod nito, tumalon si Brunner kay Jake at nagsimula silang mag-away sa ibabaw ng isang sasakyan. Biglang nagpaputok si Ajax sa kanila, kaya lumingon si Brunner upang pag-alitan ito dahil sa pagiging padalos-dalos. Sinamantala ni Jake ang pagkakataon at sinaksak si Brunner gamit ang isang screwdriver. Nang muling magpaputok si Ajax, ginamit ni Jake ang katawan ni Brunner bilang panangga at nakuha ang kanyang baril upang gumanti ng putok. Ngunit hindi nagtagal ay naubusan siya ng bala. May natitira pang ilang bala si Ajax, ngunit sinadya niyang ubusin ang mga ito dahil gusto niyang labanan si Jake ng harapan upang patunayang mas magaling siya. Nagpalitan sila ng suntok sa buong auto shop. Sinubukan ni Ajax na saksakin si Jake, ngunit siya ang nabaril ni Mueller. Pagkatapos nito, sinuri ni Jake si Earl at nalaman niyang ligtas ito. Ibinigay ni Earl ang susi ng kanyang sasakyan kay Jake upang makatakas dahil paparating na ang mga pulis. Habang nasa sasakyan, sinabi ni Mueller na iniligtas niya si Jake dahil gusto na rin niyang umalis sa Section 8. Hindi naniwala si Jake at sinabi niyang dalhin siya sa lugar kung saan nagtatago si Ramsey. Kinabukasan, dumating ang dalawa sa Montana at palihim na dumaan sa kagubatan upang hanapin ang cabin ni Ramsey. Ngunit nang lumingon si Jake, bigla siyang nawalan ng malay. Matapos na naman niyang mapanaginipan ang kanyang pamilya, nagising siya na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang silid kasama sina Ramsey at Mueller. Doon niya nalaman na kasabwat pala ni Mueller si Ramsey sa paglalatag ng bitag para sa kanya. Sinabi ni Ramsey na mayroon siyang sorpresa, at laking gulat ni Jake nang pumasok sa silid si Mason. Doon niya nalaman na matagal na rin pala itong nagtatrabaho kasama ni Ramsey. Kailangan ng organisasyon ng isang ahenteng may kakayahan ni Jake, kaya si Mason mismo ang nagsabi sa kanila kung paano siya makukuha. Ibig sabihin, sila rin ang nagbayad kay Fresh upang patayin ang kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Jake na ipinagkanulo siya ni Mason, ngunit sinabi lamang ni Mason na sinasayang lang ni Jake ang kanyang talento sa pagkukumpuni ng mga sasakyan at sa pag-aalaga ng isang bata. Pagkatapos nito, iniwan nilang mag-isa si Jake. Binayaran ni Mason sina Ramsey at Mueller ng perang napagkasunduan nila. Sinabi ni Ramsey na dapat na nilang patayin si Jake dahil isa na itong panganib, at sumang-ayon si Mason. Ngunit habang abala si Mueller sa pagbibilang ng pera, pinuntahan ni Mason si Jake at pinalaya siya habang inamin ang buong katotohanan. Sinabi niyang inupahan siya upang pabagsakin ang Section 8 mula sa loob, at ngayon ay gusto niyang tulungan siya ni Jake na tapusin ang misyon. Pagkatapos nito, sinadya ni Mason na paandarin ang alarma. Nang dumating ang dalawang gwardya upang tingnan ang nangyayari, mabilis silang pinatay ng dalawa. Mas marami pang kalalakihan ang dumating, ngunit isa-isa rin nila itong napatay habang papunta kay Ramsey. Muling sumiklab ang matinding bakbakan habang ang mga bala ay sumisira sa paligid. Nang makita sila ni Ramsey, nagtago siya kasama si Mueller at inalok si Jake ng pera kapalit ng pagpatay kay Mason. Tumanggi si Jake at sinagot ito ng isang putok. Sumunod, sinubukan ni Ramsey na kumbinsihin si Jake na si Mason ang may kasalanan sa lahat, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Jake. Habang nagtatalo sila, palihim na pumwesto si Mueller at sinubukang barilin si Jake. Ngunit sinabi ni Mason kay Jake na umiwas at siya mismo ang tumanggap ng bala. Bilang ganti, nabaril naman ni Jake si Mueller at napabagsak ito. Agad na nilapitan ni Jake ang kanyang kaibigan, habang sinubukan naman ni Ramsey na kunin ang pera. Ngunit napaurong siya ni Jake sa pamamagitan ng ilang putok. Hiniling ni Mason kay Jake na tapusin ang misyon bago siya tuluyang namatay. Sa mismong sandaling iyon, sumugod si Mueller at sinubukang barilin si Jake, ngunit wala na pala siyang bala kaya nauwi sila sa isang matinding santukan. Sa halip, matapos silang magpalitan ng ilang suntok, sinaksak ni Mueller si Jake sa balikat. Ngunit sinamantala ni Jake ang pagkakataon upang baligtarin ang kanyang braso at gamitin ang sarili nitong puwersa laban sa kanya hanggang sa tuluyan niya itong mapatay. Pagkatapos nito, lumabas si Jake at nakita niyang tumatakas si Ramsey sakay ng isang sasakyan. Agad siyang nagnakaw ng isa pang sasakyan at hinabol ito. Habang mabilis na nagmamaneho, kapwa sila nagpapalitan ng putok.
Dahil sa sobrang pagkaabala ni Ramsey sa pakikipagbarilan, nawalan siya ng kontrol at bumangga ang kanyang sasakyan. Nilapitan ni Jake ang wasak na sasakyan, at nang muli siyang insultuhan ni Ramsey dahil sa kanyang pag-aatubili, tuluyan na siyang pinatay ni Jake. Kinagabihan, dinala ng mga pulis si Jake upang makipagkita kay General Savoy, ang taong pinagtatrabahuhan pala ni Mason. Inalok ni Savoy si Jake ng isang trabaho at isang panibagong simula kung papayag siyang sumali sa kanyang grupo. Ngunit tinanggihan ito ni Jake at sinabing wala na siyang dahilan upang ipaglaban ang anuman. Gayunpaman, ibinigay pa rin ni Savoy ang kanyang calling card sakaling magbago ang isip niya. Pagkatapos nito, umuwi si Jake at laking gulat niya nang makita si Locke na naghihintay sa kanya. Ipinaliwanag ni Locke na gusto pa rin niyang tapusin ang kanyang misyon dahil iyon ang hinihingi ng kanyang reputasyon. Hindi nagtagal ay nagsimula ang isang matinding santukan. Ipinakita ng dalawang lalaki ang kanilang kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban habang ginagamit ang anumang bagay at kasangkapan sa loob ng bahay bilang sandata. Nang umabot ang laban sa kusina, pareho silang kumuha ng kutsilyo at nagpatuloy sa pag-atake sa isa't isa hanggang sa may hagis ni Locke si Jake sa sahig. Dahil dito, nakuha ni Jake ang kanyang baril at tuluyan niyang napatay si Locke. Kinabukasan, nagpadala si Jake ng voice message kay Earl upang pasalamatan ito sa lahat ng ginawa nito para sa kanya at ipaalam na aalis na siya. Samantala, habang nakasakay si Jake sa isang bus, nakita niya ang isang ina na may masayang sandali kasama ang kanyang anak. Muling bumalik sa kanyang isipan ang masasayang alaala ng sarili niyang pamilya. Dahil dito, tinawagan niya si Savoy upang tanggapin ang alok nito. Sinabi niyang mayroon na siyang dahilan na nais niyang ipaglaban. Agad naman siyang tinanggap ni Savoy sa Section 9. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications upang makapanood pa ng mas marami pang video na katulad nito. Salamat sa panonood.